gusto mong sumali o may balak kang sumali sa isang on-the-spot poster making contest. Pero di mo alam ang gagawin, nalilito ka ba o may mental block ka kasi hindi mo alam o wala kang idea kung paano gagawin, wala kang ideya at iniisip mo kaya. Marami naglalaro sa isip mo kung ano ang tamang susi o paraan para ma-unlock at kung paano mo ma-achieve ang goal mo, kung paano ka makagawa ng mga magagandang poster at mga symbol o ideya upang ikay manalo at makamit ang grand prize na hinahangad mo. At syempre, lahat naman yan ang hinahangad kapag once na sumali sa contest. Pero dahil nga kulang ang kaalaman mo, andito ang channel ko para matulungan ka. Magbibigay ako ng mga idea at mga tips kung paano ka makakasali sa isang on-the-spot poster making contest. Pero bago yan, mag-subscribe ka muna sa channel ko. Yan. So, umpisahan na natin. Let's go! Ano-ano ba ang mga dapat gawin at dapat tandaan kapag sasali ka o sasabak ka sa isang on-the-spot poster making contest? So, ito ang mga dapat mong gawin at dapat mong ihanda bago ka sumali. So, umpisahan na natin. Let's go! Ang una mong dapat gawin kapag sasali ka sa on-the-spot poster making contest ay alamin mo kung ano ang magiging tema ng inyong contest o ng contest na iyong sasalihan para makapag-research ka, makapag-gather ka ng iba't ibang impormasyon at para makapaggawa ka ng visualization, sketch kung paano mo uumpisahan at gagawin ng maganda at maayos ang iyong poster para na rin malaman mo kung ano yung mga simbolismo at kung ano yung kulay na gagamitin mo doon sa poster mo. Syempre, kaakibat niyan ang pagpapractice. Pero kung ang team ng poster making na sasalihan mo ay doon sa mismong event sasabihin is ito ang dapat mong gawin. Unang-una, alamin mo kung ano yung meron sa buwan na yon. Ano yung mga selebrasyon na ginaganap sa buwan kung saan sasali ka sa isang contest. Pangalawa, gumawa ka ng mga sketch or kaya drawing na pwedeng maging reference mo o magsisilbing guide mo para magkaroon ka ng plano kung paano mo sisimulan ang poster na gagawin mo. Pwede kang mag-research kay paring Google, yan si paring Google, yan parang marites yan, alam niyan lahat. So, pwede kang mag-research ng iba't ibang idea, pwede kang kumuha ng iba't ibang idea sa iba't ibang magagaling na artist, tapos gagawa ka syempre ng sarili mong itsura ng poster. Huwag mong gagayahin para iwas copyright na rin at syempre kapag nanalo ka, at least alam mo na ikaw ang mismong gumawa ng poster na yon. Idea lang ha. So, ayun lang, sana may nakukuha kayong tips, no? Mag-proceed na tayo sa next na dapat mong gawin kapag sasali ka sa on-the-spot poster making contest. Ayun nga, dapat may reference ka o guide para makabuo ka ng isang poster. Pangalawa, dapat alam mo yung mga iba't ibang background na gagamitin sa pagbuo ng isang poster o kaya kung paano gumamit at mag-blend ng oil pastel. Pangatlo, dapat alam mo yung pagpili ng mga simbolo na gagamitin na aangkop dun sa tema ng poster na sasalihan mo. Marami dyan sa Google o kaya sa YouTube, manood ka lang ng mga tutorial dyan. Tulad sa channel ko, yan, manood ka, marami dyan tutorial ng mga symbolism kung saan ba dapat ito ginagamit. At yun nga, no, lagi kang magdadala ng mga extra gamit tulad nito, lapis. Unang-una yan ang lagi mong dadalhin para may pang-sketch ka at huwag mong kakalimutan na laging dapat nakatasan na yan. Pangalawa, magdala ka ng pambura at isa pang pambura para in case na may humiram o kaya mawala yung pambura mo, may magagamit ka pa. Pangatlo, lagi kang magdala ng pantasa. Siyempre, pag napudpud yung tinta ng lapis mo or kaya nabali, yan, siyempre mabigat yung kamay mo na sobrang kasabigat sa pag-i-sketch. Pang-apat, magdadala ka ng tissue. Siyempre, para maging malinis yung poster na gagawin mo at hindi magkalat yung mga smudges. Tapos, pag siyempre, sanay kang gumamit ng marker, wag mong kakalimutang magdala ng marker kasi sa mga experience ko, hindi talaga sila allowed magbigay ng mga marker. No, bihira lang yung mga nagpapakontest na nagbibigay ng marker. At siyempre, napaka-importante, magdala ka ng oil pastel na kung saan ka sanay. Kadalasan kasi sa mga nagpapakontest, yung oil pastel na binibigay nila ay minsan yung mumurahin lang, no? So, siyempre, minsan hindi maganda yung texture niya kapag in-apply mo sa mga illustration board. Minsan namumuumo o yung minsan naman yung sobrang dulas. Kaya syempre, mag-provide ka ng pang sarili mo para sa pagpapaganda rin yan ng poster na gagawin mo. Parang magiging backup mo na lang yung oil pastel na ibibigay or kung sakali man na ipapahiram nila. Tapos lagi mong tatandaan na kapag once na gagamit ka ng oil pastel, i-align mo na yung mga kulay, no, from dark to light. Yan, para mas mabilis mong makikita. Tapos ngayon, syempre kung gagamitin mo nga yung oil pastel na mga nagamit mo na is bago ka sumalang or sumali, islinisin mo na lahat para walang mga extra kulay na kakalat kapag once na in-apply mo na ito sa illustration. Syempre ang illustration natin is kulay puti, no? Mabilis na kakalat yung mga kulay kapag once na nagkaroon ng halo-halo dyan sa oil pastel na gagamitin mo. So ayan lang, tips yan. I-align mo na yung mga kulay para hindi ka mahirapan kapag once na dadamputin mo yung mga oil pastel na gagamitin mo. By the way, kung hindi ka pa nga pala sanay gumamit ng oil pastel, meron tayong video dyan sa ating YouTube channel. Ayan,
Panoorin nyo na lang yan, matututo kayo kung paano kayo gumamit at mag-blend ng oil pastel. Hindi lang pagbe-blend pala, no, meron din dyan yung kung paano ka mag-shading from dark to light or light darks. Tapos meron din tayong palang video about sa mga background na pwede mong gamitin sa isang poster making contest, no. So yan, panoorin nyo lang, scroll down lang kayo sa ating YouTube channel at marami kayong matututunan. At pinakahuli, wag mong kakalimutang ibaon is yung self-confidence mo, no, o yung tiwala sa sarili mo. Syempre, hindi lang sa sarili mo at sa skills para ikaw ay manalo. So yun lang, lagi mo tatandaan na mayroon ka dapat na tiwala sa iyong sarili. So yun lang, sana marami kayong natutunan at may mga nakuha kayong idea. Maraming sa panonood at dahil umabot ka dito, i-click mo naman yung subscribe button sa ating channel para marami pa tayong matulungan at share mo na rin para lumaki pa po yung mga nanonood o yung mga views ng ating videos. So ayun lang, maraming salamat. See you sa next video. Thank you and God bless.